So, ngayong gabi, I would like to request everyone to please open your Bible in the book of Hebrews. Hebrews chapter 12 po tayo. Habang nagsasalita si Pastor, parang alam na alam niya ang mensahe ko. Parang sinasabi na po niya ang mensaheng mapapakinggan niyo po ngayong gabi. As I listen to him, kitang-kita ko na how the Lord is preparing your heart sa message na inilagay niya sa aking puso na ipapangaral ko po sa inyo. Alam niyo, isang bagay po na kapag ka nakinig tayo ng preaching, makarinig tayo ng mga passage na noon lang natin narinig, noon lang natin nabasa, hindi pamilyar sa atin, or hindi commonly nagagamit. Posible po na makaranas tayo ng ganyan. Pero mga kapatid, isang bagay po na gusto kong sabihin sa inyo, na masarap din pong marinig ang mensahe na nanggaling po sa mga talata na kung tutuusin, alam na natin. Memorize na po natin. Familiar po tayo at familiar po ito sa atin. Katulad po nitong teksto natin. Sino pa bang matatagal na Kristiyano ang hindi pa narinig ang mga talatang ito? Sino pa bang mga matatagal na Kristiyano ang hindi po memorize ang talatang ito? So naniniwala po ako that all of us tonight, our text is very familiar to you, and I would like to challenge and encourage every one of you. Please listen very carefully because I believe na may gagawin ng Panginoon ngayong gabing ito sa ating mapapakinggang mensahe. Hebrews chapter 12, beginning verse number 1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which that so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin. Ngayong gabi ito, gusto ko pong ibigay sa inyo ang mensahe na pinamagatan ko pong keep our eyes fixed on Jesus. Keep our eyes fixed on Jesus. Naintindihan nyo na po ngayon kung bakit sinabi ko po sa inyo that as I listen to your pastor, sa mga sinasabi po niya sa atin, lumalabas po na yun ang pinaka-konsepto ng sinasabi niya sa inyo. And preparado na ngayon ang heart natin na marinig natin ang mensahe na kung saan po ikinasa na po ng ating pastor. Again, the title of the Lord's message ngayong gabing ito, keep our eyes fixed on Jesus. Let us go to the Lord in prayer. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, we want to thank you and praise you for bringing us here in this place, O God, to hear thy precious words. Lord, thank you for the opportunity of worshiping you. Thank you, Heavenly Father, for the gift of salvation, for giving us eternal life. Salamat po na sa langit na po kami patutungo, Panginoon, dahil sa kaligtasang ipinagkaloob mo sa amin by faith. And this time, Lord, nandito po kami to listen to your word. May you give us sensitivity. And Lord, please, ikaw po ang siyang kumilos sa puso ng bawat isa po sa amin. Gamitin mo po ako sa iyo pong kaparaanan, Panginoon. Kinikilala ko po that without you, I can do nothing. Kinikilala ko po na ikaw ang aking po pwedeng panghawakan sa aking pangangaral. Ang salita mong makapangyarihan, ang alam ko pong gagawa, samantalang ito po ay aking ipinapangaral. Nawa dakilang Diyos, ang bawat isa sa amin ay magkaroon po ng tender heart, truthful heart, and teachable heart. Bless us, O Lord, we pray. For all of these things I ask, in Christ's most precious name. Amen. Amen. Again, thank you so much, Pastor. My friend, thank you for giving me this opportunity to stand behind your pulpit para po maghatid ng mensahe sa iyong mga minamahal na miyembro. Opo, mga kapatid, kapag ang pastor po ninyo, bukod sa kanya, nag-iisip ng mga mangangaral na iniisip niya makakatulong sa ating pong spiritual welfare, mga kapatid, nag-iisip ng ating pong spiritual na kapakanan, yun po ay indikasyon ng kanyang pagpapahalaga, ng kanyang pagmamahal sa bawat mga miyembro. Kaya nga, ganun na lamang po yung prayer ko, Lord, I know the heart of the pastor of this church.
I know na ang kanyang intensyon talagang maging pagpapala po ang inyong lingkod sa bawat isa sa inyo, kaya iyon po ang aking panalangin. So katulad ng sinabi ko po, ang Hebrews chapter 12, particularly verses 1 and 2, po pwede ko pong sabihin na ito po ay popular passage. Ito po ay popular verses. Di ba? Marami sa atin, kahit hindi nyo tingnan ang Bible natin, wherefore seeing we are also compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Lalo na yung verse number 2, looking unto Jesus, the author and the prince of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. Kabisado natin yan. So, masasabi natin, popular na talata. And you know what? Yes, I believe that the Word of God is powerful, and particularly, ito pong mga talatang ito, po pwede nating sabihin na ito po'y powerful. Napakamakapangyarihan na gumawa na po sa mga buhay ng marami. Therefore, we can say na proven po ito. So, popular, powerful, and proven. Yan po ang teksto natin ngayon. At ngayon, sa ating magiging pag-aaral, gusto ko pong ating bigyang pansin ang tatlong mahalagang bagay sa diwa o sa konsepto ng ating pong mensahe. Nung title po natin, ano po ang title muli ng message natin? Keep our eyes fixed on Jesus. So, una po, na gusto kong bigyang pansin po natin, okay, number 1, lay aside fully our cares. Let us lay aside fully our cares. Lahat ng mga alalahanin natin, lahat ng mga kabalisahan natin. Mga kapatid, alam niyo po kung bakit naglalagay po ng mga revival services ang mga churches? Because it is a fact, it is a reality that along our journey, along the way, as we do the will of God in our lives, as we continue on in the Christian life, let us face the fact na dumarating tayo sa panahon na nanglalamig tayo, nanghihina tayo, naapektado tayo, na broken tayo. Posible po, mga kapatid, na ito ang isa sa rason kung bakit po minagaling o minabuti ng inyong pastor na magkaroon ng revival meeting. Kasi walang kaalam-alam ang mga taong nakapaligid sa atin na may pinagdadaanan tayo ngayon. Bawat isa sa atin, I am very sure, meron tayong kani-kaniyang dala, meron tayong kani-kaniyang laban, meron tayong kani-kaniyang bit-bit. Walang kaalam-alam marahil ang katabi mo, ang ka-fellowship mo, nasugatan ka. Na meron kang pain na nararanasan presently. Merong attack ang diablo sa buhay mo. That is the reason why it is very important for us to be reminded, folks, nang sinabi po ng author ng Hebrews, mga kapatid, na ang sabi niya, let us lay aside every weight and the sin which that so easily beset us. Napakahirap kaya na nagpapatuloy tayo na ang dami-dami nating bit-bit sa buhay. Napakahirap na Kristiyano ka, pero ang buhay mo ay apektado ng mga alalahanin sa mundong ito. So, iyan ang reason kung bakit sinasabi ko po, it is really great and wonderful for all the believers to learn this very important thing na ang ating pong puso ay dapat all out sa ating Panginoon, at ang isa sa magandang gawin po natin, itabi natin. Lay aside fully our cares. Sa Bible po, may mga invitasyon na makikita tayo. Halimbawa lang po. Hindi ba sa Isaiah chapter 1 and verse number 18, ang sabi po niya sa pangkalahatan, come now and let us reason together, saith the Lord, though your sins be as scarlet, they should be as white as snow, though they be red like crimson, they shall be as wool, mga kapatid, as wool. Okay? And then in Matthew chapter 11, beginning verse number 28, anong sabi? Mismo ng ating Panginoon, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in the heart, and you shall find rest unto your souls. Mga kapatid, mga minamahal, mga paanyaya po yan, na kung saan merong pagkaunawa na ang bawat tao may pasan-pasan, na ang bawat tao merong mga kanya-kanyang dalahin sa buhay.
And I know, I am very sure, and it is very definite that all of us here, hayag tayo sa Panginoon. Hindi natin madadaan sa ngiti ang Panginoon. Alam niya na kahit nakangiti ka, alam niya na kahit nagpapatuloy ka, alam niya na kahit nagsiserve ka, alam niya that deep within your heart, may mga daladala ka. At yan ang reason kung bakit maganda na pakinggan natin ang sinabi po ng writer, lay aside fully our cares. Ano ba ang po pwede na maging mga dalahin natin sa buhay? Si Apostle Paul, alam nyo ang sabi po niya, Philippians chapter 4. Remember? Philippians chapter 4, verse number 6. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving. Anong sabi niya? Let your requests be made known unto God. At ang pangako po, ang resulta po niyan, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Mga kapatid, napakasarap ng isipang panatag. Napakasarap ng magaan na kalooban. At sa kabaliktaran nito, napakahirap na may mga bitbit tayo sa ating puso, na may mga daladala tayo sa ating paglalakbay. Kaya nga mga kapatid, be careful for nothing. Huwag tayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay. Sa pamagitan ng panalangin at mga daing na may pasasalamat, sabihin natin sa Diyos. Amen? Ang lahat ng ating mga kabigatan. I remember even the Apostle Peter, when he tried to encourage his co-elders in 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5 and verse number 7. What the Apostle Peter said, casting all your care upon him, for he careth for you. Napakasarap maramdaman na sa lahat ng daladala mo, sa lahat ng mga agam-agam mo, sa lahat ng kabalisahan mo, sa lahat ng pinagdadaanan mo, masarap maramdaman na may nagmamalasakit sa iyo. Amen? At tayo pong tao sa tao, ang sarap kapag ka nakakaramdam tayo ng tapik sa balikat, tenga na handang makinig sa atin. And I am telling you tonight, walang rason para bitbitin mong mag-isa ang iyong daladala. Pwede mong ilagak sa Panginoon yan. Pwede mong itiwala sa Panginoon yan. Siya mismong nag-aanyaya, lapit kayo sa akin. Huwag po yung pag nagka-problema, palayo ka pa. Huwag yung kapag ka nag-problema, paalis ka pa. Pagka nagka-problema, lalong dapat palapit ka sa Kanya, sapagkat ang problema, siya lang ang po pwedeng makatulong sa iyo. Amen? Maring may kaibigan ka na talagang totoo sa iyo, pero you cannot deny the fact na limitado siya. Kahit gaano ka kamahal ng kaibigan mo, ang totoo patungkol sa kaibigan mo, may limitasyon siya. Kahit mahal na mahal ka niya, merong pagkakataon at merong bagay sa buhay mo na gustuhin man niya, wala sa kanya ang kakayahan. But listen, yung Diyos na nagmamalasakit sa atin, mga kapatid, wala kang problema na hindi kanya kayang tulungan. Walang kabigatan na hindi niya kayang lapatan ng gaan, mga kapatid, at lunas. Importante po na ating pagtiwalaan ng Panginoon. Amen? Bigat na pala tayo, ba't pilit pa nating binibitbit? So kaya yun ang unang mensahe natin, lay aside fully our cares. Bakit ko po idiniin na fully? Mga kapatid, kasi kung alam mo na na mapangahawakan siya, kung alam mo na na mapagkakatiwalaan siya, bakit kailangan pa? Minsan yun po yung attitude na karaniwang maririnig natin. I do not know kung narinig nyo na po yung dialogue na ito. O nakita nyo na yung eksena na ito. O hindi mo na ako hatin ngayon. Bakit naman kapatid? May pinagdadaanan lang ako. Meron lang kabigatan ng puso. Isipin niyo po, sa tamang kaisipan, the more na kailangan mo ang Panginoon. Kapag ka ang pakiramdam mo sa sarili mo, di ba? May mga bigat tayo sa puso natin, the more na dapat mong makita ang pangangailangan mo sa Diyos. Baka nakita niyo na yung eksena na yan. O kaya, baka ikaw pa yung lead role. Baka ikaw mismo yung gumanap. Baka ikaw mismo yung nagsasabi, hindi mo na ako atin ngayon. May pinagdadaanan ako, may kinatitisuran ako, may kinatatampuhan ako, meron akong sama ng loob. Mga kapatid, hindi po maganda na kinikimkim natin yan. Ang maganda dyan, ilagak nating lubusan sa Panginoon. Lay aside every weight. Ano po ba yung po pwedeng lumabas na bigat sa buhay natin?
Okay? Worries. Tama? Worries. Iba pa yung sin eh. Kasi ang ginamit na salita dyan, let us lay aside every weight. Yung weight doon, hindi sin yun eh. Kasi may separate mention about sin. Diba? Lay aside every weight and the sin. So magkaiba sila. So ano ngayon ang po pwede nating isipin na pinatutungkulan ng writer tungkol doon sa sinabi niyang lay aside every weight? Ano po ba nagpapabigat sa atin? Hindi ba yung aalalahanin? Hindi ba apektado tayo pagka narinig natin si Judith? Sinong Judith? Yung Judith na. Kailangan mo na magbayad. Tama? Malapit na ang Judith, mga kapatid. Di ba? So kaya, isang bagay po yan. Paano ko pag-aaralin ng anak ko? Ano mangyayari kaya sa akin bukas? Di ba? Yun po yung dahilan kung bakit ang laking advantage na tinuturuan tayo. Hindi ba sa Matthew chapter 6, yan ang senaryo, mga disipulo mismo sila, pero nababalisa sila, nagwo-worry sila, nag-aalala sila, and that is the reason why the Lord Jesus rebuked them, na ang sabi niya, para din kayong unbeliever Bakit kayo nababalisa? Huwag kayong mabalisa kung ano kakanin nyo, kung ano iinumin nyo, kung anong daramtin nyo. Ganyan yung mga unbeliever. Matuto kayong magtiwala sa Diyos na nagpapakain sa ibon. Sa Diyos na nagdaramit sa mga liryo sa parang. Kung liryo sa parang, dinamta ng Diyos. Yung ibon, pinakain ng Diyos. Tayo pa kaya? Ang kailangan lang, alam natin ang susi. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabay-sabay nga po, Matthew 6:33, ready, begin. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano yung karugtong? And all these things shall be added unto you. Paalala lang po, huwag niyo pong gagamitin ang talata na hindi kumpleto. Huwag kayong magpapaasa. Alam niyo po ba na kung merong pinakamasakit sa buhay ng tao, yung paasahin ka? Naintindihan niyo po? Kapag ikaw, pag may nakausap ka, huwag kang mag-alala. Lahat ng bagay, daragdag ng Panginoon sa iyo. Huwag kang mag-alala, bibigay sa iyo ng Panginoon yan. Kumpletuhin niyo po. Sabihin niyo sa kanila ang susi para idagdag ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan, para tugunin ng Diyos. Huwag niyong putulin yung Matthew 6:33. Ang susi, resulta na lang kasi yung provision. Resulta na lang po na idagdag ng Diyos yung ating mga pangangailangan. Ang susi, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sino sa inyo nakakakabisa ng Matthew 6:33? Pakitaas ang kamay. Matthew 6:33. Hindi ba kinakanta pa nga natin yan? But seek ye first the kingdom. Marami sa atin kabisado yan. Ano po ang susunod sa 33? 34. Nakita nyo kung yan tayo kalalim dito? No? Ang susunod sa 33, 34. At alam nyo po ba ang sinabi ng 34? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya ang conclusion, therefore take no thought for tomorrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Pagka ikaw yung Kristiyano na natuto ka na unahin ng Diyos sa buhay mo, hindi mo po problemahin ang bukas. Napakahirap na buhay na ikaw ay gulong-gulo sa darating na katapusan, samantalang hindi ka na pala aabuti ng katapusan. Diba? Hindi na pala darating pa yung katapusan mo na pala. Diba? Sometimes ganun umiikot ang buhay natin sa bukas, bakit hindi mo i-enjoy ang buhay mo sa ngayon? I-enjoy mo yung buhay mo sa ngayon kasama ng Panginoon. Yung bukas, huwag mong problemahin doon. Huwag mong problemahin yan sapagkat ang Diyos ang bahala sa ating bukas. Amen? Kapatid, yung ating pong mga cares ay po pwedeng, yung weight natin, pwedeng yan po'y worries. At isang bagay din sinabi rito, and the sin. Meaning to say, wickedness. Not just worries, but wickedness. Ano
nagpapabigat sa buhay natin? Anong dahilan minsan kung ba't hindi ka magamit ng Panginoon? May bit kang hindi tama sa buhay mo. Hindi lang pagkabalisa, hindi lang pag-aalala, nabubuhay ka sa kasalanan. May dala-dala kang kasamaan sa buhay mo. Alam mo sa sarili mo na hindi ka na dapat makasanglibutan ka pa rin. Alam mo na may mga bagay na hindi para sa Kristiyano na ginagawa mo, no wonder kung bakit ang hirap. Kaya lay aside fully our cares, worries, wickedness, and weariness. Pagka ang tao pagod na, alam niyo po ba ang temptation kapag ang tao pagod na, sumuko. Diba? Ayoko na, pagod na ako. Mula pa noon hanggang ngayon, ganito lang lagi tayo. Laging sinasabi, babalik ang Panginoon. Ang tagal-tagal na, umpisa pa lang ng pag-attend ko, unsaved pa lang ako, narinig ko na babalik ang Panginoon, babalik ang Panginoon. Ba't hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik? Kala mo talagang excited, ano? Ang tanong, pagbalik ba niya, handa ka na talaga? May nagawa ka na ba para sa kanya? Mga kapatid, mga minamahal, ang gusto ko pong i-point out, kaya pala may Galatians chapter 6 verse number 9. Kasi may human tendency. Alam niyo po yun, mapagod. Yung mapagod, sino makakaiwas dyan? Wala naman makakaiwas sa atin sa pagod eh. Bilang natural na tao, huwag niyong sabihin hindi kayo napapagod. Lalo na kapag meron kayong mga special activities, naku, maniwala kayo. Lagit-lagi, pagod na pagod. Gigising ka ng napakaaga, samantalang natulog ka ng napaka-late. Tama po? So, ibig sabihin, trabaho dito, trabaho doon, paghayo. Mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay hindi buhay na tutulog-tulog. Ang buhay Kristiyano ay buhay paglilingkod. Amen? At sinasabi ko po sa inyo, ang human tendency, dahil nagtatrabaho tayo, mapapagod tayo. Nung sabihin po ni Paul, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. The very idea, nung let us not be weary, hindi yung wag kang mapagod, kundi wag kang bumigay sa pagod. Wag yung kasi ang kailangan mo lang pag napagod ka, pahinga. Naalala niyo po nung na-discourage si Elijah? Diba? Matapos niyang harapin yung pong mga propeta ni Baal, tapos magulat ka, the following chapter, heto na siya, gusto na niyang mamatay. Take now my life, for I am not better. Diba? Hindi ako mabuti at mainam kaysa sa aking mga magulang. Alam niyo po, ang sabi ng Panginoon, Elijah, gutom lang yan. Kumain ka lang. Minsan po, mga kapatid, meron tayong tendency na kapag kami ginagawa tayo sa Panginoon, doon tayo napupunta, doon sa ginagawa natin, lagi na lang ba ganito, napapagod na ako. Wag na wag mong pagsasawaan ang mga bagay na ginagawa mo, lalo na kung aware ka ng ginagawa mo para sa Panginoon. Amen? If you are aware that what you are doing is for God, mula nung nagpasimula kayo dito, ano ba yan? Lagi na lang may project. Ang tagal na nating nagtatayo. Mga kapatid, alam niyo po ba, kung bumigay kayo sa pagod, hindi dapat ganito kaganda ang chapel ninyo. Diba? At salamat, kahit ganito na kaganda chapel niyo, naiimbitahan niyo pa rin yung isang hamak at hampas lupa at pobreng gwapo lamang. Ano? Walang kokontra, pagbigyan niyo na. Mga kapatid, ito po ay bunga ng mga Kristiyanong hindi bumibigay sa pagod. Hindi nagsasawa, mga kapatid. Yun po ang idea. Kaya ang usapang weight ay usapang worries, usapang wickedness, at usapang weariness. Diba? Mga kapatid, ang unang puntos natin, lay aside fully our cares. Second, let us finish the course. Lay aside fully our care. Yan ang number 1 natin. Number 2, let us finish our course. Wherefore, seeing we are also compassed about with so great a cloud of witnesses, anong sabi? Lay aside. Let us lay aside every weight and the sin which so easily beset us. Anong susunod? And let us run with patience the race that is set before us. Ang statement na ito ay leading sa idea na ang mga Kristiyano ay may kani-kaniyang takbo. May kani-kaniyang kurso na dapat tapusin. Si attorney, alam niyo kung ba't mag-aasawa na? Tapos na course.
Graduate na. Mga kapatid, kidding aside, pagka Kristiyano ka, hindi po pwedeng save ka lang. Kasi if heaven is the only reason why God saved us, edi dapat right after salvation, kinuha ka na ni Lord. Pero bakit save na tayo? Nandito pa tayo sa lupa. Anong gagawin natin dito? Wherefore, be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Ephesians chapter 5 and verse number 17. Wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. How about you tonight? Are you aware of the will of God in your life? Alam mo ba kung ano ang nais ng Panginoon sa buhay mo? Tandaan niyo po ito, na kapag ka ang mananampalataya, hindi niya alam ang kanyang takbo, hindi niya alam ang kalooban ng Diyos sa buhay niya, hindi niya alam ang role na dapat gampanan niya, siya po ay magiging kaguluhan sa gawain. Magkukos ng problem yan. Para lang din pong basketball yan, mga kapatid. Kapag ka ikaw ay naglaro na hindi ka role player, what I mean to say, hindi mo alam, ano ka ba? Ikaw ba'y 1, ikaw ba'y 2, ikaw ba'y 3, ikaw ba'y 4, ikaw ba'y 5. Basta kahit ano, ang mahalaga, maglalaro ako. Tandaan nyo po yan. Pwede maapektuhan ng sentro nyo. Kapag ka hindi ka naman sentro, pumapapil ka sa sentro. Ganun din po, mga kapatid. Kung hindi ka naman shooter, mga kapatid, tapos paghawak mo ng bola, tira ka ng tira, nasa 5 tira mo, 6 ang sablay mo, pero ayaw mo pa rin tumigil at nagpipilit ka pa rin, hindi ka makatutulong, makakagulo ka. Nakukuha niyo po yung punto natin? Sa church, kung hindi ka pastor, huwag mong guluhin yung pastor. Kundi ikaw yung Sunday school teacher, huwag kang pumapel. Kundi ikaw yung leader ng Ladies Fellowship, huwag kang magmagaling. Kasi darating ang time, lalagay ka ng Panginoon doon kung yun ang kanyang kalooban. Ang ibig sabihin, sa ikagaganda ng takbo, hayaan niyo pong ang pastor, gampanan ng kanyang pagkapastor, hayaan niyo po yung mga workers, gampanan ng kanilang pagka-workers, hayaan niyo pong binigyan ng talent sa pag-awit, mag-concentrate sa ministry ng music, hayaan po natin yung mga may gift of teachings, magturo, yung may mga pagkakataon po na nabibigyan tayo ng mga ministeryo. Importante po na alam natin ang kalooban ng Diyos. Let us finish our course. Alam niyo kung bakit si Apostol Pablo, masasabi natin na siya po ay firm fighter, di ba? Siya po ay masasabi nating faithful follower and fruitful finisher. Ang sabi niya, di ba? For I am now ready to be offered. 2 Timothy chapter 4, verses 6, 7, and 8. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Anong sabi niya sa verse number 7? I have fought a good fight. I finished my course. I have kept the faith. And because of that, he is very confident na kung babalik ang Panginoon o kung mamamatay siya, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love is appearing. I am telling you, if you will find out, and if you will discover the will of God in your life, then yan ang dapat mong sikapin. Matapos mo yan. Amen? Alam nyo kung bakit ganyan nagtapos si Pablo? Tingnan nyo po how he committed himself. Ang sabi po ng Acts chapter 20, verse number 24. Acts chapter 20, verse number 24. Meron pong bonds and afflictions. Meron pong hirap, merong mga sakit, meron pong mga difficulties, may mga dangers. But you know what the Apostle Paul said in verse number 24 of Acts chapter 20? But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, so that I might finish my course with joy, so that I might finish my course with joy. Ang nakatatak sa isip niya, ang talagang determination niya, matapos niya yung kanyang kurso. Mga kapatid, mga mananampalataya, sana ganun din ang determination natin. Huwag tayong manggulo sa gawain. Huwag kayong pumayag na gagamitin tayo ng dyablo. Ang ating pong sikapin, ang determination natin, but none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself. Hindi yung natisod ako, nasaktan ako sa sinabi ni Pastor. Sige, di na ako atin. Tingnan po kung hindi maapektuhan sila. Mga kapatid, maling attitude yun. Dapat kung talagang pananatilihin mo na ang puso mo nasa Panginoon, dapat ganun ka rin. But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry
which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Imagine po, para matapos ni Pablo, para siya makatapos with flying colors, mga kapatid, ang dahilan ng lahat ng ito, kahit ang sarili niya. Mga kapatid, yung Acts chapter 20, verse number 24, kung i-outline niyo po yan, nung sinabi niya, but none of these things move me. Anong puntos natin dyan? Stability. Hindi niyo makikilos ang isang taong stable. Ang pinakamahirap kasi sa mga Kristiyano, moody. Ang isa lang alam kong positibong moody, si D.L. Moody. Kasi ginamit ng Panginoon yan. Pero miyembro, wag kang moody. Nakapagkahanging amihan. Wow, grabe to Ang aga sa church, ang laki ng offering, ang saya ng muka, ang siglang umawit. Yung problema, humanging habagat, mga kapatid. Oh, ano na ang nangyari? Ba't sa isang iglap nagbago? Mga kapatid, hindi ka depende sa hangin. Hindi ka depende sa sirkumstansya. Hindi ka depende sa sitwasyon. Hindi ka depende sa kung ano ang nangyayari sa paligid. Ikaw ay determinado na anuman ang mangyari, tatapusin ko po ang kurso na itiniwala. But none of these things move me. Ang tawag dyan, stability. Neither count I my life dear unto myself. Ang tawag dyan, selflessness. Hindi lang stability, selflessness. Si Apostle Paul, minsan gustong-gusto nating i-recite yung mga talata na siya ang nagsabi, teka, pag-isipan nyo mabuti yan. Baka enjoy ka na kinokot mo, for to me to live is Christ and to die is gain. Pero pag ayaw mong umatin, di ka umaatin. Di ba? Mga kapatid, yung to die is gain is just a result of living for Jesus. If you will live for Jesus at hindi ka mabubuhay sa Panginoon, napuno ka ng sarili mo. Kaya kakailanganin mo rin yung Galatians chapter 2, verse number 20. Ano yun? I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life that I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Selflessness. But none of these things move me. Stability. Neither count I my life dear unto myself. Selflessness. So that I might finish my course with joy. Striving. Diba? Yung gagawin ko ang lahat, matapos ko lang ang takbuhing inilagay ng Diyos sa aking harapan. How about you tonight? So alam niyo po, to guide everyone, dapat importante sa iyo, the plan of God. Dapat ang tinatahak mo, the path of God. Dapat ang maging particular ka, the purpose of God. You should know the plan of God and the path of God. Ibig sabihin, para makatapos ka, huwag kang aalis doon sa God-given path. Doon ka sa plan of God and always consider the purpose of God. Hindi ka dinala ng Diyos at idinagdag ng Diyos sa church na ito para maging bigat. Ikaw ay dinala rito upang makatulong tayo sa kaganapan ng kalooban ng Panginoon. Amen? What is number 1? Lay aside fully our cares. Number 2, let us finish our course. Number 3, and the last. Kapatid, let us focus on Christ. Let us focus on Christ. Diba? Sa unang puntos natin, wherefore seeing we are also compassed about with so great a cloud of witnesses, ang unang puntos natin, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Yun po yung finish, our course. And then, verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. Meron pong nakita kong illustration na parang bagay na bagay dito sa message na ito. Na meron pong miyembro na lumapit. Alam mo, Pastor, ayoko na sa church natin. Kasi ang nandito sa church natin, mga chismosa. Kung sakali mang meron, wala po akong intensyon. Kung nakatsamba po ako, pag-isipan niyo po mabuti. Meron po tayong mga hypocrite.
ang dami niyang nakita. Mm-mm. Sabi ni pastor, dahil sa kanila, titigil ka na. Dahil sa kanila, lilipat ka na. So sabi niya, kapatid, bago mo gawin yan, pwede ba akong mag-request sa'yo? Alam niyo po? Sabi niya, pwede bang mula doon, dalan mo ako ng isang basong tubig? Okay? Sabi niya, para saan, pastor? Please. So mula po doon, dala niya yung isang basong tubig. Kung maaari, walang matatapon, ha? Sabi niya gano'n. Nung lumakad siya, talagang, ingat-ingat siya. Yan. Tapos, hanggang saan karating siya kay pastor? Sabi niya, kapatid, napansin mo ba yung mga nadaanan mo? Napansin mo ba yung mga nalagpasan mo? Hindi po, pastor! Sabi niya, bakit? Kasi po, dito po ako nakatingin eh. Di ba? Baka po kasi matapon eh. Nandito po yun. Kapatid, di ba yan ang eksaktong problema mo? Kasi kung sa Panginoon ka nakatingin, palagay ko, hindi yung mga chismosa mapapansin mo. Hindi yung mga katitisuran ang makikita mo. Mga kapatid, ang problema ng marami, hindi yung ibang tao. Ang problema natin, focus. Kaya ang ating pong huling puntos, looking unto Jesus, meaning, let us focus on Christ. Mga kapatid, let us lay aside fully our care. Let us finish our course and let us focus on Christ. Ibig sabihin, sa buhay mo, ang dapat sentruhan natin, Panginoon. Diba? Kapag ka ikaw dumadalo, wala sanang ibang dahilan ng pagdalo mo, kundi Panginoon. Kapag ka ikaw ay magsaserve, wala sanang ibang dahilan. Kasi dyan din po mahahayagi kung ano talaga ang motibo mo. Kung kaya ka kumanta, dahil lang gusto mo palakpakan ka, titiyakin ko sa iyo, pag hindi ka pinalakpakan, hindi ka nagaganahang kumanta. Pero kung para sa Diyos ka kumanta, wala kang pakialam, magpalakpakan sila o hindi. Ganon din sa pagsaserve natin, ganon din sa pagdalo natin, ganon din sa pagbibigay natin, ganon din sa lahat ng ginagawa natin. Kung ang ating focus ay ang ating Panginoon, hindi ka maapektuhan kung hindi ka man purihin, kung hindi ka man pansinin, kung hindi ka man pinahalagahan, kung hindi ka man pinarangalan. Bakit? Kasi ang focus mo sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, let us focus sa kanyang exhortation. Let us focus sa kanyang naging endurance. Let us focus sa kanyang example, looking unto Jesus. Kaya yung ideyang looking unto Jesus, pinakita doon yung in-endure niya, yung example niya, yung aral na ibinigay niya sa atin. Ang sabi po mga kapatid ng talata, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hindi naman yung kinatisuran mo nagligtas sa iyo. Ba't yan ang naging dahilan ng pagtalikod mo? Ba't yan ang dahilan ng pagkatisod mo? Ang Panginoon ang nagligtas sa iyo, ang Panginoon ang nagpapala sa iyo, kaya walang dahilan para talikuran mo yung nagligtas sa iyo at yung nagpala sa iyo. Kaya ka tatalikod, hindi dahil sa kung kanino. Kaya ka tatalikod, hindi ka kasi nakapokus sa Panginoon na nagligtas at nagpala sa iyo. Amen? Kaya tanong, kung tayo po ay mga Kristiyanong nasa tamang kaisipan, ano po ba talaga ang po pwedeng dahilan ng backsliding? I believe, magkakaisa tayo ng sagot. Na wala pong magiging valid reason ang backsliding sapagkat ang ating focus dapat sa Panginoon. Kung siyang nagligtas sa atin, siya lang din ang dapat katisuran natin. May katitisuran ka ba sa Panginoon? Pag inaral nyo sa Bible, ang natitisod sa Panginoon, mga unbeliever. Believer ka eh. Hindi katitisuran sa iyong Panginoon. Author siya and finisher of our faith. At ang sabi, who for the joy that was set before him, ano ginawa niya para sa atin? Endured the cross. Pero po ako naging message. Evangelistic to, pastor eh. Ang naging message ko is about Calvary, cross, and Christ. Ang message ng Calvary, suffering. Ang message ng cross, shame. At ang message ni Christ, salvation. Diba?
So, yung Calvary, kaya tayo pag nag-uusap, di ba? Oh, ba't ganyan itsura mo? Para kang, Para kang nasa Kalbaryo, Ano ba Kalbaryo mo? Di ba? That expression is actually because of the idea na ang impression pag Calvary, suffering yan. May mga nararanasan ka, no? May mga pinagdadaanan ka, no? Kasi Kalbaryo. At yung cross naman, alam niyo kung sino po pinapako doon? Kriminal. Mga pusakal. Imagine niyo po, the sinless Savior, ipinako sa krus. So yun yung concept. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, ano ginawa niya? Endure the cross, despising the shame. Tapos ikaw, pagdadala lang ng Bible, ikahihiya mo. Tapos ikaw, pag-witness lang, ikahihiya mo. Mahiya ka naman. Di ba? Dapat Pablo tayo. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Mga kapatid, kung kay Jesus ka nakatingin, hindi ka matitisod. Kaya, looking unto Jesus. Let us focus on Christ. Anong message natin? Keep our eyes fixed on Jesus. No matter what, fix our eyes on Jesus. Diba? Keep our eyes fixed on Jesus. Tatlong bagay po. Lay aside fully. Yung ating pong mga dala-dala. Kaya pagka nakafocus ka kay Christ, naniniwala po ako sa loyalty. Pero ang loyalty sa Diyos. Diba? At kami mga pastor, hanggat nasa kalooban kami ng Diyos, hanggat ginagawa namin ng tama, hanggat nasa direksyon kami ng Panginoon, sunod kayo sa amin. Pero hindi po pwede, nasablay na, mali na, to tolerate pa natin. Mga kapatid, ang gusto ko pong i-point out, ang focus natin, hindi tayo tagasunod ng tao. Tagasunod tayo ng Panginoon. Kaya lagi ko pong sinasabi, Pastor, di ba, sa mga fellowship natin, hindi ngayon ginawa ng malaking pastor, nagiging tama ang mali. Ganon din po. Sa church natin, kahit na ikaw pa yung member ng pinakamalaking mag-tithes, kahit na ang giving mo pinakamalaki, hindi nagiging tama ang mali dahil ikaw ang gumawa. Kahit sino ang gumawa, ang mali ay mali. Kahit sikat ang nagsalita, ang mali ay mali. Hindi kailanman magiging mali ang tama at tama ang mali. Kaya may kanta tayo, right is always right and wrong is always wrong, and we must learn to separate the two. If you love the right, the Lord will give you light. So, ano ba? Keep the right on everything you do. Di ba? So, do right. Do right. And ang pinakatamang magagawa natin is to always focus on Christ. Opo. Pagka nakafocus ka kay Christ, hindi mo. Kasi, sabi ni Judas, sayang naman yan. Sayang naman yan. Alam niyo yung tinutukoy ko? Precious ointment. Yung alabaster box of ointment. Bakit? Ano yun? 1 taong sweldo ng tao ang halaga. Pero ini-offer lang kay Jesus. Binasag, ini-offer kay Jesus. Kaya naapektuhan ng marami. Bakit? Kasi lahat sila doon nakatingin sa alabaster box of ointment. Lahat sila doon nakatingin. Doon sa precious ointment na yon, sa alabaster box of ointment. Mga kapatid, kaya si Judas sabi niya, sayang yan. Ang mahal naman, tutok na tutok, titik na titik si Judas doon sa precious ointment. Pero alam niyo po na hindi po natigatig si Mary. Why? Sapagkat di siya doon nakatingin sa precious ointment. Nakatingin siya kung kanino niya i-offer. Kung kanino niya ialay. Kung tinatawag ka ng Diyos, bakit pangihinayangan mo yung buhay mo? Kahit ano pa ang kurso mo, walang hihigit sa kurso na nais ng Panginoon sa iyo. And I praise God na nung tinawag niya ako, kahit meron akong ambisyon, isinaisang tabi ko yan. Why? Sapagkat ang mahalaga, ang masunod ay ang gusto ng Panginoon. Ano sabi ng mga tao? Sasayangin mo buhay mo. Mali sila. Sapagkat nagkaroon ng kabuluhan ng buhay ko nung sa Diyos ko po ito ginamit. Yung precious ointment na yon, ano ang ibig sabihin nun? Wala lang yon. Pero mga kapatid, nung ibuhos ito sa Panginoon, naging dakila ang pagtingin sa ointment.
Nasaan na yung mga nagbibigay dati? Wala na po, napagod na sa pagbibigay kasi nakita nila, ang laki-laki na ng nagagastos nila. Ang laki-laki na ng naibibigay nila. Saan nag-focus? Sa ibinibigay. Pagka ganyan ang focus natin, sablay. Pero kapag ka ikaw, nakatingin ka doon sa pagbibigyan, doon sa pinag-aalayan, kanino ba itong building na ito? Kanino bang bahay-sambahan nito? Mga kapatid, mapapagod ka lang kapag ka doon ka nakatingin. Kaya lang iniisip ko, alam niyo po ba na kaya tayo may ibinibigay dahil meron tayong natatanggap? At kapag ka inisip natin, sino nagbigay sa atin? Kung ang Diyos hindi napapagod na pagpalain tayo, bakit ka mapapagod na maging pagpapala sa kanyang gawain? Mga kapatid, let us focus on Christ. Ang dahilan ng panghihina, sapagkat pinipilit mong dalhin ang lahat ng kabigat. Hindi ka determinado na tapusin kung ano ang kurso ng Panginoon sa iyo. At hindi ka nakatingin at nakatutok sa Panginoon na dapat sana sentro ng buhay. Tumayo po tayong lahat. Everybody stand up, please. Huwag po nating sayangin ang panahong ito na kinausap tayo ng Panginoon. If the message of God is clear to you ngayong gabing ito, if the Lord touch your heart, if the Holy Spirit is convicting you, marahil ito po ay confrontation, correction, ang dapat po natin gawin, confession. Why not humble ourselves before the Lord ngayong gabi ito? Lord, I need this message. Kailangan ko po itong mensaheng ito. Napakalinaw po ng pangungusap mo sa akin ngayong gabi. Ako po'y lalong determinado na kahit may persecution, kahit may pressure, kahit may atake ng kaaway sa buhay ko, hindi ko iaalis ang aking paningin sa iyo, Panginoon. Tatapusin ko ang aking kurso at ilalaga ko sa iyo ang lahat ng laban ko sa buhay at kabigatan ko. Why not come to the altar ngayong gabing ito? Humble yourself before the Lord. Lord, thank you. I need this message. Pinalakas po akong ng mensaheng ito. Ako po ay kinausap ng Banal na Espiritu. And the message is very clear to me. Tatawagin ko po ang ating pastor. Ang hiling ko lang po, hintayin niyong matapos ang kanyang prayer para hindi po kayo makadistorbo. Huwag muna kayong umalis, huwag muna kayong tumayo, sapagkat mas maganda po na matapos ang prayer bago po tayo magsibalik sa ating upuan. Gamitin natin ang pagkakataong ito. Alam niyo po, kung meron dapat ihingi ng tawad, hingi tayo ng tawad sa Panginoon. Kung may nakita tayong sablay sa buhay natin as we listen to the message, humility ang kailangan po, honesty, confess. Meron pong assurance na patatawarin tayo ng Panginoon. And then kung ang kailangan mo, kaya ka nandito, lakas, para matapos mo ang iyong takbo. At yung paalala na dapat sa Kanya ka nakatingin, sabihin natin sa Panginoon ngayon. Sige po, just continue to pray and the pastor will close us in prayer. Pastor, please.